Okay, so day 3 sa opening no ng Lander Superstore Davao branch. Tingnan ho natin ngayon kung marami pa rin bang tao no. Dagsa pa rin ba ang mga namimili, pumapasok at mga nagpapamember. So ang sagot ko diyan, meron akong maisasagot konti. Yes, the answer is yes. Marami pa ring tao, nakikita ko kanina na may nakapila pa din no. So ibig sabihin marami 'yun kasi ino-organize pa rin ng mga taga Lander Superstore ang pasok no ng mga tao, yung crowd. So ibig sabihin marami sila, marami pa rin. And pangalawang katanungan kung marami pa rin ba kumukuha ng Landers membership card. So marami no. Ayan, marami tayong nakitang nakapila pa rin papuntang booth kung saan pwede doon magpa-process ng mga membership cards. And ngayon tatanungin ho natin ang kung tatanungin niyo ako kung marami bang nagsa-shopping sa loob. Well, tingnan natin no, kung marami ba. So ngayon, ang perspective ko naman or aking opinion is yun na nga, Landers Superstore Davao branch, congratulations no. Congratulations mismo din sa mga taga Davao, sa atin mga taga Davao, kasi kahit paano hindi napapahiya no, or hindi natin pinapahiya no bawat mga negosyante na magi-invest sa Davao. As far as I know, wala pa akong never pa ako nakarinig ng nagi-invest dito sa Davao na nalugi, hindi kumita, hindi nagka-profit. May mga nagsasarado overtime kasi hindi na nga sila patok, hindi na nga sila pinaglumaan no, pinaglipasan na ng panahon. For example, itong Davao Big Bang Park sa may San Pedro Street, pero umabot sila ng lampas 1 year. 'Di ba? Umabot sila ng 1 year lagpas. So ibig sabihin napaka-successful pa rin nila according nga sa sa yung manager no, yung management talaga, founder ng Big Bang Food Park sa Bagkiran Street, na alam nila kumbaga doon na sila tumagal, tumatanda na sila sa ganong ori ng negosyo, yung magre-rent ng vacant space, open space, tapos gawing pagkainan, mga food stalls in food park no. So meron silang Eastwood Taguig, meron silang BGC o kung saan man sa Metro Manila, Kamaynilaan, in Visayas. So hindi na sila mag-i-expect talaga na aabot ng 1 year. Basta ang mahalaga yun nga, magkakaroon ng clout, patok, sikat, tapos yun, sarado, alis, ganon, tapos lipat ulit. So dito sa Davao City, record breaker no, history parang in the entire history nila na nagkaroon ng business dito daw sa talagang only in Davao City na talagang umabot sila ng 1 year mahigit, na talagang maraming tao. Pero nitong huli kasi sila November 11, 2022, binalikan ko sila noong November 11, 2023. That's last year. So andun pa rin marami pa rin tao. Tapos nitong nitong May or June, pumunta ako ng Mayo no. So pumunta ulit ako ng Big Bang Food Park sa San Pedro Street. So ayun, andun pa rin yung nila, andun pa rin yung kanilang tindahan at marami pa rin mga stalls. Although may mga stalls na vacant na no, may mga bakanting stalls, which is understood ngayon kasi nga palugi, na nga sila, palaos na no. So wala na silang clout, wala na silang hindi na sila patok. Syempre mga tao, hindi lang Davao City nga, sabi nga nila na ganun daw talaga ang kalakaran, hindi daw talaga tumatagal ng mga 1 year. So hindi aabutan ng 1 year, so talagang magsasarado. Pero dito sa Davao, record breaker kasi nga umabot sila ng mahigit 1 taon nang marami pa ring mga pumupunta, kumakain at doon nagsiselebrate ng mga birthday, party at kung ano pa. So Davao City again, Lander Superstore. So hindi natin pinahiya ang ang ating lugar kasi hindi natin pinapahiya kasi nga 'di ba, sabi ng ni Cummings, yung pinaka-head ng Landers, or isa sa mga mga head or executives, or I don't know. So ang Lander Superstore sa Davao City ang siya may pinakamataas, pinakamaraming membership card sign up sa buong history ng Landers, di ba? So ika-14th ika-14th branch outside ika-14th branch no sa buong mundo, buong Pilipinas, itong Landers Davao branch. So siya ang may pinakamarami, 70,000, hindi bababa sa 70,000 membership card sign up ang nangyari dito. So sobrang sila, sobrang saya at syempre nakaka-proud as a Davaoenyo no, mga taga Davao, mag-ingay. So sabi nga nila, Davao City is a powerhouse city. So parang agree ako doon no, kasi powerhouse, sinearch ko ano ba ibig sabihin ng powerhouse. So yan, tiningnan ko siya, mataas ang kanyang influence, talagang palaging pasok no,
hindi talaga mapag-iwanan ang Davao sa lahat ng bagay. So sa economy, sa basta maraming bagay. So indeed Davao City is a powerhouse city. Isa sa mga powerhouse, no. Hindi lang naman Davao City ang powerhouse. Kumbaga isa lang tayo kasama, kumbaga. Kumbaga may mga bagay na halos lahat ng bagay, no, pasok kasama ang Davao City. Kumbaga lumalaban, ganun, palaban, 'di ba? Ganun yung ano, parang right term, I don't know. Pwede slang or Filipino slang, no. So lumalaban ang Davao City or palaban. So hindi talaga tayo nagpapaiwan dito kahit sa anumang larangan. So ang wala na lang sa Davao City ano, no, yung Popeyes tsaka yung ano, IKEA. Pure Gold, meron na tayo eh, may Pure Gold na. Isa lang yata. So yun ano, bali dito pa rin tayo sa labas, hindi pa tayo pumasok. Kumbaga pinakita ko lang sa inyo, update lang ba, no, sa Lander Superstore Day 3 kung ano bang ganap dito. Marami pa rin bang tao na pumapasok? The answer is yes. Marami pa rin bang dagsa pa rin ba yung nagpapamember? The answer is yes. So hanggang alas 9 sila ng gabi dito, according sa kanilang ano yan ha, information na binigay sa atin sa kanilang mga flyers. So hanggang alas 9 sila. Tapos ang Lander Superstore, kaya nga 70,000, di bababa ng 70,000 sign up sa membership card nila. Day 1 ha, sa opening. So ibig sabihin day 3 na ngayon, may mga nagpaparehistro pa rin, no? Dami oh. So ibig sabihin aabot ito na sa mga 100,000 membership card. Tapos natawa ako, I mean ano, nakakatawa, nakakatawa, no? Parang funny. Lol, funny. Kasi nga sa comment box sa ibang mga platforms na nakita natin featuring Landers nga about sa topic na Davao City, Landers Davao City branch is the record breaker or history. In the entire history, siya ang pinaka may maraming ano, sign up na membership card. So sabi ng ano, mga tao, so maraming salamat kay Martin Romualdez at kung sino pang mga congressman, ano, kay Martin Romualdez, no, dahil sa kanyang mga ayuda. Kasi yung mga ayuda daw natatanggap ng mga taga Davao, siyang pinambili, no, pinambayad sa membership card. So credit tag nito, Martin Romualdez. Pero syempre ano lang yan eh, satire lang naman yun, di ba? So ano lang, ginagawa lang katatawanan. Hindi naman ganoon eh. Actually, yung ano, yung mga nakatanggap ng ayuda, yun talaga yung masasabi nating mga poorest of the poor. Diba? O yung iba naman nagpapanggap na poorest of the poor kahit hindi naman talagang ano lang, no, swapang lang yung iba talaga. Sorry sa term. So swapang, alam niyo naman na meron pang talagang mas nangangailangan. Alam niyo naman talaga na meron talagang mga deprived, no, na mga Filipino people, na mga kababayan natin na wala talagang ano, pambili. Meron nga tayong 5%, 5 point something percent na poverty incidence sa Davao City. So that means meron tayong out of 1 point, sabi ko ng 2 million ha, diretso na para hindi ako mahihirapan mag-compute or kumuha ng number figure. So out of 2 million people sa Davao City, so we have 5%. So ilan ba yung 5% na poverty incidence sa Davao City sa 1 million katao? So that's 50,000. So ibig sabihin meron tayong 100,000 kababayan Davaoenos na walang access, no, sa pagkain, sa shelter, sa gamot, education at kung ano pang mga serbisyo na basic, no, na pangangailangan ng isang ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao. So yun lang, bali nakakatawa lang, natatawa lang ako sa mga komento na yun nga, dahil kay sorry sa term dahil kay Martin Romualdez. Yun na nga, bali dahil daw kay Martin Romualdez sa mga ayuda, so merong pambayad ng membership fee ang mga taga Davao. So ulitin ko, satire lang ho iyon kasi marami naman akong kakilala talaga na may kaya naman, hindi naman sila nakatanggap ng ayuda pero hindi pa sila nakapag-member ng ano, ng Landers at parang wala silang plano kasi nga para sa kanila okay na sila sa Lots for Less, okay na sila sa Great Wall Trading, okay na sila sa NCCC in Gaisano Mall, tsaka sa Philcris. Diba? So hindi na kailangan ng ano, Lander Superstore. Pero may kaya sila, may pera. Silang. So it doesn't mean parang nakakatawa lang, no. Satire nga. Anyway, so that's all for today's video. So sana ay nasagot ko yung mga curiosity ng iilan dyan, no, kung kumusta ang Davao City Landers branch. I mean Landers Davao City branch, kung meron pa rin bang mga tao pumipila, marami pa rin bang pumapasok, marami pa rin bang shoppers. So the answer is yes. Shoutout ko pala, parang nakalimutan ko lang yung pangalan, no. Nagsabi kasi doon na
sa response lang naman na tauhay na daw ang tauhay ang landers after 3 days. So yun siguro, I don't know, baka binasa niya sa aking video. So yung nakita nyo kasi sa aking video ay umaga. So alam niya naman talaga taga Davao tayo, ako mismo taga Davao, hindi talaga ako morning person. Talagang ewan ko ba, parang ang sarap gumalaw pag gabi, ang sarap magagala pag gabi, ang sarap matulog pag araw, alam niyo yun. So dito sa Davao City, kapag wala tayong trabaho, walang pasok, wala tayong business the day after tomorrow. So ibig sabihin so ibig sabihin ay hindi nyo na kailangan gumising ng maaga. Na-distract ako sa dalawang mga madam. So akala siguro nila ay wala nang pila, no? Akala siguro nila ay hindi na maraming tao. So marami pa rin, no? So shout out sa mga taga Davaoenyo dyan na nagtatanong na ayaw ng crowd. So wag kayong pumunta ng gantong oras, hapon. As I've said, na Davao City or Davaoenyos ay ayaw talaga ng umaga. Tamad gumising ng umaga kapag walang trabaho, walang pasok. So mas prefer talagang gumising ng hapon at gabi. Kaya kita nyo sa mga restaurants, sa mga parks, mga malls, ang mga tao dadagsa kapag madilim na. So para tayong nocturnal, parang pinaglihi tayo sa paniki. So that's all for this video. Thank you for watching. Panay paalam tayo dito, wala naman tayong So yan na nga, basta busy na mga tao dito, nag-i-enjoy sila. So may pila pa din still. The pila is still happening, ongoing. Kuha lang ako ng thumbnail, ha. Ang thumbnail lang to dito. Featuring mga tao na nakapila at busy sa kanilang mga pinamili. So laos na nga ba ang Landers Davao City branch after 3 days in 3rd day? So the answer is no. Hindi siya laos. Basta asahan natin dadagsa ang mga tao pa rin dito. Nung day 1, yun na nga ang rason. Kahit nanay ko nga hindi ko na pinapapunta nung day 1 kasi ayaw ko talagang mapagod siya kakapila, di ba? Naka-stress yung pipila ng matagal, ha. Tapos early morning pa. Ako nga di pa ako natulog nun para lang makapunta dahil nga sa content for vlog. Okay. So, right, we're done, no? So, ang next natin gagawin is papasok na tayo sa loob para titingnan natin yung mga item at mga tao mismo, no? So, parang parang one stop na lang na papasok natin sa loob, tapos dala tayo ng camera, tapos yun lang. Titingnan natin kung anong magiging hitsura sa loob. Ngayon is Biyernes din, no? So, isa rin sa factor, no? Weekend. So, yun naman talaga ang pinaka araw na mag-grocery ang mga tao dahil nga sa Sabado at Linggo, yun, meron silang makakain, mga snacks, mga lulutuin, kumbaga taong bahay. Sa Saturday and Sunday walang trabaho, hindi lalabas ang bahay, movie marathon o ano mang gagawin, family bonding. So yun lang, at magluluto kasi nakapag-grocery na, nakapag-shopping na sa Landers shopping. So okay. Pila. Sige na, mamaya na kayo mag-discussion dyan, bakit ka natin na. Okay si Sarah. Wala na ba magparitin? Feeling close si Sarah, ayos na. Okay.